Igan, ngayong Love Month, hindi lang sa special someone nyo pwedeng ipadama yung inyong pagmamahal. Pwede rin i-share yan, yung love na yan sa inyong kapwa sa pamamagitan po ng pagdodonate ng dugo. Yes, that's a great thing to do. Ang gandang regalo niyan dahil sa bawat blood donation, parang sumasagip na rin po kayo ng buhay. Ayan. Kaya naman this morning, dito, V-Day, no? Yes. V as in blood. Ayan. Blood donation tayo dito sa UH Clinic. Ang mga tanong nyo tungkol sa pagdodonate ng dugo, may mga agam-agam kasi iba eh. Sasagutin ni Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General Philippine Red Cross. Good morning, Ma'am Gwen! Good morning. Good morning at good morning sa inyong lahat and advance happy Valentine's. Advance. Yes. Dok, una sa lahat, ano ba benefits pag nag-donate ka ng dugo? Yan. Nako, madaming benefit po ang pagbibigay ng dugo. Number one, maganda po yan sa mga pasyenteng nangailangan ng dugo. No? Nakakapagaling, no? At nakakasagip tayo ng buhay. Of course. And then, syempre, ang mga nangailangan ng dugo, tulad ng mga sumasailalim sa operasyon, yung mga may dengue, yan po yung mga may blood disorders, tulad mga leukemia, hemophilia, anemia. Tapos man din po tayo mga pasyente na tuloy-tuloy pangailangan ng dugo, tulad ng mga dialysis patients. Yes. No? Tsaka, syempre, yung mga na-aksidente at na-trauma, kailangan ng dugo din. So, pero, sa mga nagbibigay ng dugo, Sa donor, sa donor, may benefit din po yan. Ang benefit po sa ating mga donor ay, number one, syempre, kung bago yung dugong nakapagbigay ka ng dugo, automatically, yung bone marrow natin, nag-generate ng new red blood cells sa katawan. Ah, talaga? Yes. So, I did kung not new red know blood that. cell ang umiikot, Wow. ang dumadaloy sa katawan mo, sa dugo mo, sa bloodstream mo, ibig sabihin, mas maganda yung magiging kondisyon ng iyong katawan. Yes. No? Wow. Ayon nga sa American Journal of Epidemiology at saka ng National Journal of Cancer Institute, ang pagbibigay ng dugo ay nakapabuti sa ating kalusugan. So, naiiwasan ang heart disease, lalong-lalo sa mga lalaki, ha? Kasi walang kabuuan ng mga lalaki. Walang regla. No? Yes. So, hindi nawawalan ng iron. Pag too much iron, hindi maganda. Nagdudulot po ito ng heart ailment, no, or heart problem. At saka, nakakaiwas din ng cancer daw. Ayon sa mga study Oh, na that's a yan. good one. So, dalawa pala ang benefit niya, hindi lang sa binibigay niyo, kundi So- kayo rin ang nagbibigay. So sa mga lalaking walang regla, mag-donate na kayo. At saka yung feeling of fulfillment, Yes, nakatulong ka. nakatulong Naku, ka. yun po yung isa sa masarap na pakiramdam. Can you imagine you are saving a life? Yun na yun, di ba? Yes. Pero meron tayo itong live na nagdo-donate ng dugo. Ito, katabi ko siya. Yes. Pwede nyo bang i-explain sa amin yung proseso Yes. So, ng pagdo-donate ng dugo? Hindi Ngayon, masakit, para hindi matakot yung... Oo, yung mga takot sa needles. Hindi naman masakit ang pagbibigay ng dugo. May mararamdaman tayo. May kurot lang. May kurot. Konting kurot lang. Oo, kasi mga galing yung ating mga bleeders, no? Ang ating mga doktor, sharpshooter sila. At saka ang ginagamit Sanay na nating sanay. mga Magkanang kamay. mga Oo. supply ay talagang dekalidad. So yung needle natin ay very sharp. So pag yan itinusok tuloy-tuloy. So nakita natin ngayon, nag-donate na ng dugo. Dok, ano yung tinitimbang dugo yun? Yes, mixer po yan mixer. para to make sure na hindi ang dugo nagka-clot. Tapos, Okay. yan din ay tinitimbang din yan. Para sure tayo, tama yung volume ng dugo na kukuha natin. Hindi kulang, So yan, labis around kulang, 500 to 600 grams po ang ating kinukuha. At saka minimix po natin yan, mga 10 to 15 minutes tapos na po ang blood donation. Ah, So 10 to madali 15 lang. minutes lang Yes, so pala. bago po niyan, sasailalim muna sa pagtitimbang. Okay. Dapat wasto ang timbang. Yun nga, pagdating po sa timbang, so may requirement ba para makapag-donate ka ng dugo? Yes. Ang timbang po natin, kailangan po ay nasa 50 kilograms at least, no? Or Okay. 110 pounds. Okay. Oh. Pag puyat ka, pwede ka ba mag-donate? Oo. Hindi po pwede. Kailangan Hindi may pwede. Bawal wastong- tayo, Igan. may wastong oras po yung na-meet mong pagtutulog. Kailangan at least 5 hours. Ito yung iba, kaya lang may mga tato. Pwede ba Oo mag-donate? Pwede mag-donate yung mga nakatato after 1 year na. 1 year na. Yes. so pag May freshly temporary tattooed, yes, no. No. So after 1 Kasi year. maaari tayong makapagpasalin ng mga infection. Aha. So yung mga may skin piercing, yung mga nasumailalim ng major operation. 1 so, year. 1 Yes. year. Mga nanganak,
no? May One year diabetes, yan. pwede ba? Pwede mag-donate yung mga pwede may na? diabetes. Yes. dati hindi Provided Oh. kontrolado yung kanilang diabetic, no? Diabetes at saka po hindi pa po nagte-take ng insulin. Ay, Pwede magbigay ng Hindi ka na dugo. pwede. Oh, pangarap ko ba, paano maging galoner? Pero Dok, kapag nag-donate ng dugo ngayon, kailan po ulit pwedeng Pwede. mag-donate? Yes. Ano yung cycle niya? Pwede tayo mag-donate ng dugo 3 to 4 times a year. So, Oh, after 3 wow. months, yung ginagawa natin ngayon, after 3 months, they can donate blood na. Kasi Okay. nakapag-generate na ng, Bago, nare-replenish oo. na yung dugo Dugo sa natin. katawan. So no? every Yung red quarter blood cell. pala of the year. Yes. for Ito, yung mga year. kapuso natin online, may mga tanong din, Doc. Oo, ito yung tanong ni Romeo Tosmar. Pwede raw po ba mag-donate ng dugo kahit high blood? Pwede, provided yung kanilang blood pressure on the day of donation ay controlled, Okay. no? At saka kahit naka-medication, kahit merong maintenance medication, pwede pa rin magbigay ng dugo. Basta controlled ang ating hypertension. Ayan. So yun, Oh. save a life guys. Save a life, donate blood. Maraming salamat, Thank you. Dr. Gwendolyn Pang. Opo, 29 years na po tayo na mag-partner ang GMA Kapuso Foundation ng Philippine Red Cross sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project, no. Ito po ay sinimulan ni Tita Mel Chanco. Yes. Then ngayon po tinutuloy po Birthday ni Miss Ricky Escudero Katibog, no. Aha. So inanyayahan po natin ang lahat ng ating mga viewers na magkita-kita po tayo sa Sabado, February 15 sa Ever Malls, Commonwealth, Quezon City, mula 6 in the morning hanggang 6 in the afternoon po ang ating blood drive. Ayan. Ayan. O, kita-kita tayo Go and doon. donate. Mag-donate po kayo ng dugo, mga kapuso. At proyekto po yan ng Kapuso Foundation. Katuwang, siyempre, ang Philippine Red Cross. Ang iba pang usapin pangkalusugan, ikukonsulta natin yan dito sa UH Clinic. Mang Gwen, salamat! Salamat! Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!